Okay, December 6, Dark and Light Side of Life. Ayun. Parang yung throat ko, bibigay na naman. Okay. Ito yung naging dahilan ng mga problema nyo ngayong Miyerkules. Ito din yung mga sanang solusyon, no? Pero kung kailan nyo ito mapapanood, ibig sabihin, yan yung para sa inyo, no? Ayan. Dito, mga problema. Sanhi. Ayun, pera. Mga potensyal na pera. Pangalawa, ayun, sentensya. Pangatlo, mensahe ng pag-ibig. Okay, so, ito na yun, di ba? Una kasi, lumabas is Ace of Pentacles. These are potential money or potential blessings. Siguro, bonus, 13-month, incentive, sahod, di ba? Yun na yun. Kaso, no, pagdating ng hustisya or judgment, nalaman ng asawa mo, magulang mo, partner mo, na wala na palang halos natira sa inaasahang budget para sa Pasko or sa Christmas party ng mga anak or sa trabaho, etc., etc., malamang nautangan na yan, 'di ba? Kaya yan yung problema ngayon na wala na. So, tignan natin dito. Kung ano ba talaga sana kung hindi mo inutangan. Diba? Pangalawa, that's the Empress. Pangalawa, this is the Two of Cups. And then pangatlo, and the King of Swords. So, diba? So, ngayon, dito nagkatalo. Kasi kung hindi mo inutangan yung pera mo, yung 13-month mo, yung sahod mo, diba? Sa lahat ng taong mahal mo, katulad na lang nitong Empress, or probably your mother, your wife, your girlfriend, or somebody na special to you. It's either your grandma or sino man, 'di ba? Magiging masaya, magiging sinasabi dito, puno ng grasya. This is the Two of Cups. So, magiging balanse. Meron kang budget para sa pang-araw-araw, may budget sa Pasko, at may budget sa bagong taon. Na you don't have na mangutang, 'di ba? And that's the real truth right there. This is the truth. Kasi the authority, that's the authority of the universe. And kung iisipin mo, no, kailangan mo lang kasi ng disiplina sa sarili mo eh. Sasabihin mo mahirap ang buhay kaya ka nangungutang. Totoo. Pero hindi naman sinasabi na gamitin mo lagi ang kahirapan sa buhay mo para pautangin ka. Kasi kung mahirap ang buhay, di ko maghanap ka ng paraan para gumaan. At kung yung paggaan naman is sa paghanap ng other sources of income, then you do so. Hindi po pwede na araw-araw na lang, linggo-linggo, taon-taon. Sasabihin mo, wala ganito kami kahirap, no. Ang pagiging mahirap ng ancestors mo, ay hindi mo kailangang manahin. Ang pagiging mahirap ng parents mo, di mo kailangang manahin. Dapat kasi gawin mo yung inspiration. Yung parang trigger sa buhay mo na ayoko na hanggang sa kaapuhan ko, mahirap ako. Kahit wala akong pinag-aralan, kahit wala akong sapat na kapital, pwede naman muna akong magsimula bilang trabahante. 'Di ba? And then, whatever income that you have, i-save mo or probably itulong mo sa pamilya mo para gumaan. At kahit pa paano, magkaroon ng additional budget, di ba? At saka while doing that, kung sa tingin mo sa along the way, magkukrus na naman yung mga panibagong pag-asa na magkakaroon ka ng trabaho na mas higher ang salary, then transfer ikaw. And then, yun na, di ba? Hanggang sa kung ano man yung ma-encounter mo doon, you save a lot. And then, probably, kapag na-realize naman ni universe na you persevere, at saka totoo ka naman sa intention mo, at wala namang halong yabang, wala namang halong kaplastikan, kaya ka binibless. Kaya siguro nagtataka kayo sa ibang tao, di ba? Yung iba kasi, hindi naman nila inaasahan na sa pag-abroad nila,
makakatagpo sila ng mga swerte sa buhay. Or maswerte sila sa trabaho nila, posible na maswerte din sila sa amo nila, posible na doon din nila nakita or nahanap yung mga kapares nila sa buhay na naging bahagi na rin or naging daan na rin para gumaan din ang pangkabuhayan, di ba? Yun kasi is binibigay sa mga tao na ano yung puso, yung parang straight kasi yung intention eh. That's the truth. Pag sinabi kasi ni universe na itong taong ito, matagal nang nagtitiis, naghihirap siya, nagpapagod siya, no? Bibigyan ko na siya, lumagpas na siya sa kotan niya. Nilagpasan niya lahat ng pagsubok, tiniis niya. Kaya magkakaroon siya ng reward. Ganon. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na simula sa simula hanggang sa dulo hindi ka natuto, no? And then you never provide yourself or you never allow yourself to learn something new or to go outside your comfort zone para isubukan yung mga bagay-bagay na maging posible, na maging paano ba ano ba ng yung pangkabuhayan nyo gagaan, sana ginawa mo. Wala namang masama eh. Kung susubukan mo maging isang tendera at kahit may 200 ka isang araw, at least may 200 kang iuuwi. Kaysa naman pumunta ka sa biyenan mo, hihingi ka ng 200, pupunta ka sa ate mo, sa kuya mo, hihingi ka ng 200, di ba? Walang assurance na may 200 din sila para sa'yo. Pero, yung isang sigurado dyan, kapag nagtrabaho ka, bibigyan ka ng pera, di ba? Halimbawa, mag-barter ka sa jeep, no? Magtinda ka ng kakanin sa daan, no? Kung merong mga tagaluto dyan, sabihin mo, halimbawa, pwede ba na ilako ko yung paninda mo, tapos bawat paninda papatong lang ng 1-2 piso para naman meron po akong maiuuwi sa bahay. Kasi yung paglalako mo, depende yun kung gaano ka kasipag para magkaroon ng marami kang profit. Ganon din yun sa nangangalakal. Yung iba nga nangangalakal sa basura, di ba? And minsan nakakadala sila 200, 300, 500 isang araw. Bakit ikaw di ka naman lumpo? Wala ka naman diferensya. Bakit ayaw mo magtrabaho kahit nasa car wash, 'di ba? Dishwasher or posible kahit anong trabaho, basta legal, malinis, 'di ba? Kaysa naman sabihin, ayan, no, tignan mo, tamad na, dugyot pa, 'di ba? Tapos maging ano ka pa magiging masama ka pa sa paningin ng mga biyenan mo, in-laws mo dahil nakikita nila na i-stress na yung kamag-anak nila kakatrabaho tapos ikaw nakahilata, no? Ang ganda na pa-online lang. Tapos yung iba nagrereklamo pa na mahirap ang buhay pero walang ginagawa. So doon ka mag-isip, no? Kasi ang pangit eh. Hindi ka naman makakarinig ng masakit na salita galing sa ibang tao, lalong-lalo na sa in-laws mo. Kung mabuti ka, kung nagampanan mo, at kung naituwid mo yung pagkakamali. Kasi dapat sana, sa bawat pagkakamali, natututo ka. Pero hindi yata eh. Di ba? Yung iba kasi, parang aware na sila sa ganon. Tapos, naging normal at naging natural na sa kanila yung pagiging sinungaling. Naging normal na sa kanila yung pagiging nagger, no? Yung palasumbat. Minsan, ewan ko kung ano pa meron, di ba? So, ito yun. And this is your dark and light side of life. Balik tayo. Wag nyo nang, kung meron man kayong kakulangan sa finances, yung sources of income ang hanapin nyo, wag yung uutangin. Kasi yung mayaman, yung nagpapautang, yun. Sila'y binubuhay nyo, hindi sarili nyo. Diba? They lend their money because they want to grow bigger. Ikaw naman, nanghihiram ka, ilulubog mo sarili mo. So, kung hindi mo kayang bilhin ngayon, huwag kang umutang. Pag-ipunan mo, ganun lang yun. Bilhin mo ng cash para walang issue. Okay? Proceed tayo sa real talk.